Ating pananampalataya sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Siya ay naglalakbay kasama ang kanyang mga alagad at alam natin mula sa norte, papunta na po sila sa sentro ng Sentro ng Israel, papunta ng Jerusalem. At tuloy na sa kanilang paglalakad ay ang Panginoon ay walang tigil po sa pangaral. Tuloy na daanan niya ang mga lugar ng mahinti. Tuloy na nakausap niya ito at nagpagaling din po siya sa kanila. At ngayon ay patuloy na sila ay pabalik na at sila ay nakadaan po sa lugar na kung saan sa iya ay lugar mamayaman. At ngayon ay patuloy na sila ay nagpapahinga na muli sa kalantahanan. At sa puntong ito na kailangan niya, tuloy na ang Panginoon ay patuloy po sa pagbibigay ng mga bagay-bagay na dapat nilang ayusin sa kanilang buhay. At balikan natin naman ang unang pagbasa. Ito ba sa panahon ni Moses? Alam natin na siya kasama niya sa loob ng 40 taon. Kung si Moses umalis po ng Egypto ng mga 40, so plus 40, 80 na po siya, ugol-ugol. Kaya tuloy na sa kanyang paglakbay, tuloy na naranasan niya ang hirap ng kanyang paglakbay. Tuloy na siya'y sawa-sawa na po sa complaint ng kanyang mga kababayan. Oy Moses, wala kaming pagkain, wala kaming tubig, wala kaming ganito, etc. etc. Tuloy na ang mga kababayan niya ay hindi nagsawa sa pagpupul ng mga kasarka ng kalampagpunan at mga kasilakan bawat isa. Kaya tunay na siya ay sa Diyos at sinabi sa kanya, sige, pumili ka ng mga 72 na mga kababayan at pumili po ay iyon po yung mga elders, mga matanda, kung sino ang mga pinakatanda at tunay mga biyasa sa buhay kasama niya. At dumating ang panahon na kung saan sila ay i-bless ni Moses, pagpapalangin. At tunay binigay niya pagpala at pagsara kay kalooban siya ng kapangyarihan ni Moses upang sa iyo, ipagpatuloy nila ang kanyang ginagawa para sa kanyang mga kababayan. Hanggang makarating sila sa kalalupang pangako na kung saan hanggang sa ngayon, tunay na kinikilala po nila ang mga elders nito na sila nagmumuna sa kanilang sambayanan. At nagkataon na siguro matanda na dalawa, hindi na po nakapunta po sa lugar ni Moses at naiwan na po sa kampamento. At doon ay nakita po ni Joshua na kung saan ay ang dalawang ito ay nangangaral po sa kanilang mga nabibi. At ito ay sinubo niya kay Moses. Hoy Moses! Meron ka mga nanuubad ng biyaya ang doon sa kampamento at sila ay nangarad at nagpapakalit magawa ng pagkakala. Kaya maganda po na sinabi ni Moses sa kanya. Kapag sinasabi Joshua, ikaw kasama kita simula na tayo umalis mula sa Egypto, hindi mo lamang binigyan ng pagkakatiting na pagpapalat biyaya. Pero matapos yun, may dapat ay parusahan mo. Siguro, pinailang ang isipin ni Joshua. At anong sabi ni Joshua, kabayaan. So, ibig sabihin, ang Diyos ay tunay na tutuwa kung tayo ay tunay na dadala ng kanyang pangalan, ng kanyang biyaya para sa ating iba. Si Joshua po sa kanyang buhay, siya po ay panapit kay Moses. Panapit po siya sa kanyang pananampalataya. Kaya kung titignan po natin ang buhay mo ni Joshua, tunay na siya hindi nawala sa kanya maging panapit po. Sapagkat may mga pinakakaitin po siya sa kanyang mga kababayan at siya ay namunod na sa kanya. Wala na po si Moses. Kaya ito'y paala-ala sa bagay tayo. Ngayon, nag-umpisa na nakita natin mga larawan na nagdadala sa tumakbo sa ating amen. Tuloy na, parang nakikita natin, ay, tatakbo pala iyan. Kaya tuloy natin, itignan natin ang mga naging leaders ng ating amen. Tuloy na, sila din po ay naging at tuloy na marami sa ating nagsisi, bakit ba binoto ang tao iyan? At tuloy na makita natin, gayon din po bilang sa larangan
Higit sa larangan po ng pananampalataya. Tunay makita po natin ang larawan ng mga tao ito, ni Joshua, kay po, ng mga lagad ng ating Panginoong Yeso Cristo. Kasi sabi natin na sila ay mga panatiko. Kaya mga tao panatik, so sinasabi natin mga panatik, tunay na ipagtatapo nila ang kalapaniwala kahit po ito ay mali sa kanilang paniwala. Sa kanila, tunay na ang kanilang pananalig na pagkain, ito ang tama. Kapusan, ang mga tao katulad nila Joshua, katulad ng mga tao na kusan at tingin na sa kanilang sarili, they have the monopoly ng pananampalataya at isa lang na biyaya ng Diyos. Tandaan mo natin, wala ni sino man sa atin ang merong monopoly ng kaligtasan. Tunay na tanging ang ating Panginoon Kristo lamang ang kanyang biyaya at pagkakaroon niya sa atin, yun po ang tanging natin ilaw, susi sa pagpasok sa Panginoon. Kaya, ang mga Padre, mayaman po kami. Kami po ay marunong, Padre, meron po akong degree. Ako'y meron na tapos, ako'y engineer, ako'y ganap, pakulo. O ako po ay panik. Hindi po natin pwede sabihin, Lord, napasok natin, ito po yung aking medal, kung ako po ay mag-aral. Ito po ang aking diploma, kung ako ay nag-aaral. Ito po ang bigay ko sa akin na laki, kung ako po ay manalo, etc. Kaya sasabihin ng Panginoon, sino kayo? Tunay na ang ikilalanin lamang na ating Panginoon Jesus ay tunay natin sa buhay ng kanyang pag-ibig. Kaya nga po sa mga nakita ni Juan, Lord, ano po nakita ni Papa Laya sa pangalan? Ano sabi ni Lord? Kung pipigilin, pabiyan mo. So kayo po kasi ang babasa sa atin. May mga sekta, sinasabi kami lamang ang maniligtas. May mga Katoliko, kami lamang maliligtas. May mga organisasyon, kami lamang ang pinakahusay. Tunay na tandaan natin, ang ating po dapat lagay sa ating isip ay sinabi ng ating Panginoong sa Kristo. Kung tayo ay tunay na maging tanda ang kayong pag-ibig at pagmamahal. At yun po napagandaan sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa ating narinig na pagbasa. Kung saan huwag tayo magindaan ng pagkakasala, magindaan ng mga skandalo sa ating buhay sa buhay nito. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon, isang basong tubig lamang ang pagkaloob sa iyong kapatid. Tunay na ikaw ay nagandang pa lang ng Panginoon. So hindi natin kailangan doon na sabi niya, ito po ang aming binigay. Ako yung nagbigay po na ganitong salaga. So ako po yung tapos sa ganitong eskwelahan. So hindi mo natin pwede sabihin. So sabihin mo, ay ako ay server, ako ay lector, o ay maaari. Hindi po natin pwede sabihin kay Lord at titingnan niya ang nagbigay ng isang basong tubig sa iyong kapwa. Kaya dalas ng kanyang sinabi ko, hindi naman po ito sabi isang harapan dapat ni Jesus. Sabi nga po sa pag-aaral ng San Marcos, ito po ay mula sa iba't ibang pagkakataon at sinabi ng ating Panginoon Kristo sa mga tao na kung saan isinulat niya kasi Diyos sabi sa Marcos, sayang kasi na ito ay isusulat ko upang maalam-alam ng lahat ng tao. Kaya ito na sa atin, kung tayo puno ng kasalanan, ito po ang maging daan upang sa iyon, tayo ay hindi mapabilang sa pinakalan. Kaya nga po sa ating pagkatao, tunay natin ang pagsasabi sa ating Panginoon. At sumunatan natin ang maging tanda ng pag-ibig. Tingnan niya natin, pinapakita naman po sa ating Panginoon. Tingnan po kung ating po susulitin, ating po pagkatao mula ulo hanggang ibaba dahil makakaan. Kung tinanong tayo, marinig ito dapat sumama kay Lord sa matakalangan. Pagka natin ito, ay, gusto-gusin ang tao ito. Ito'y masama. Ganun ang narinig sa atin. Ay, nakasuot naman ito. Ako, ito ang aking lalapitan. Ay, maraming orang lalapitan ko ito. Ay, yung pagkulubin, gano'n natin yan. Huwag natin pakita. Ito po ang iba sa atin. We describe o kinikilala lang natin ang ating kapatid at kapwa dahil sa kanyang palabas na ito. Kaya po nagsasabi ng Panginoon, huwag mo gamitin yung
husgahan mo ang iyong kapwa-tao. Baka mamaya, mas matino pa yung tao yan sa iyo. Kaya nga sabi ni Lord, kung iyong mga mata mo'y hubungan ng kasamaan bukod, so siguro sa akin marami ang bilang. Kasi minsan nag-uumpisa po ako at sabi ko sa mga first communion, Father, ako yung kasala. Ako po ay nalulpo ng pornography. So anong grade ka pa lang ba? Ano pa lang po ako, 4 na taon pa lang po ako sa sa Hitler. Sabi ko, so ako yung delegado. So sabi ko, saan naman ako yung mga panahon ko yun? Nakita ko po sa cellphone, yung po sa higaan tatay. At binuksan ko, nagulat po ako. At naging kailan ito upang sa ngayon, siya po ay magkaroon ng kanyang bisyo sa panonood sa internet. Kaya po, mga bata po ngayon, alam po nila. Kaya bago po ako mawala sa school na yun, siya po ay high school na, napunta po sa guidance. Father, yung problema po yung tao ito ay, siya po ay meron 50 pieces ng mga pictures sa kanyang cellphone. At tinanong ko, saan ka yan? So, yun po yung binibigyan ko mula pa sa aking tao. Naka-ibig po ako ng ganyan. Kaya tapos sabi ko, ba't ikaw yung dati, may problema nung nasa elementary, high school? Opo. So, ibig sabihin, hindi nawala sa kanya ang gano'n, sabi niya, bisyo, hanggang sa siya tumanda. At hindi ko alam, baka mamaya, pagkain pa rin ang kanyang ugali, hindi natin alam. Maliban na lang, siya, ito rin ang bago ng kanyang buhay. Kaya, tunay na, sa pagkita natin, tayo na mismo nagdadala. Naglalagay ng kuha na sa cellphone, pakita mo na pakita sa mga tao, nagindaan tayo ng kasalanan ng ibang tao. Kaya, tunay na ikaw ang susi ng kasalanan sa tao ito. Ikaw ang sumira, ikaw ang tunay na sabi ngayon, nagpababa sa tao ito dahil sa iyong kasalanan, dahil sa iyong mata. So dapat tanggalin natin ating mga mata. So yung kamay natin, so alam natin, ginawa ko ng Diyos ang kamay, ipagpatuloy niya, ipagpatuloy natin ang paggawa ng kabutihan. Pero ang ginagawa natin, tayo ay nasa gobyerno na, pero tayo naghuhugas sa gobyerno. Kaya tunay na nakasusupa ang mga lingkod ng ating bayan ng usan, sa halip ay gumawa ng kabutihan, papahamakan ang ginagawa sa ating kapaligiran. So nakita natin ang mga magandang mundo. So ang ginagawa ng mga mayaman, tunay na po